Drake's point of view. Iba talaga kapag malaya ka. Walang sasaway sa'yo sa mga kasiyahan mo. Yung tipong nakakasabay ka sa lahat ng walang limitasyon. Sa edad na 30, hindi ako nalulungkot na single pa rin ako. Nag-e-enjoy pa nga ako dahil malaya ako sa lahat ng bagay. Yung tipong wala ka pang asawang pipigil sa'yo't anak na palaging kukuha ng atensyon mo. Hi, Drake! Napangisi ako nang may babaeng naupo sa hita ko. As usual, nandito na naman ako sa bar at nakikipag-party sa mga kaibigan ko't magagandang mga babae. What do you want, sexy? Malambing kong tanong bago haplusin ang kanyang hita. Ikaw, ano bang gusto mo? Nag-lip bite pa ito bago palandasin ang daliri niya sa dibdib ko. Ayan ang gusto ko, palaban. Napakagat ako sa ibabang labi ko bago siya bigyan ng halik sa leeg. Kaya gustong gusto kong maging malaya eh. Makakalandi ako nang walang iniisip na kahit na ano. Let's go to my place. Nakangiting sabi ko sa kanya. Nakangiting tumango naman to at tumayo. Tumayo na rin ako at nilapitan ng kaibigan kong si Dre. Dre, una na muna ako ha. Nakangiting paalam ko sa kanya. Aalis ka na? 3:00 pa lang ng hapon na. Natigilan siya na makita ang kasama ko. Naks, makikipagbakbakan ka kahit hapon pa lang? Iba ka talaga. Ako pa ba? Drake Valdez yata tong kaharap mo. Mayabang kong sambit. Tinapik ko nga siya sa braso bago hilahin palabas yung babaeng kasama ko. Pasakay na kami sa kotse ko pero natigilan ako nang may kumalabit sa akin. Nang tingnan ko kung sino o ano yun, bumungad sa akin ang isang medyo chubby na batang babae. Bahagya akong nagulat dahil kahawig ko ito. Yes? Kunot noong tanong ko sa kanya. May kakaiba rin sa pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Medyo kinabahan din ako sa hindi malamang kadahilanan. May nakalusot bang sperm ko? Daddy! Yumakap to sa binti ko bago ako tingalain. I found you, Daddy! Daddy? You're not single? Gulat na tanong ng babaeng kasama ko. What? Of course I'm single. Hindi ko kilala itong batang to. Sinubukan kong tanggalin yung pagkakayakap ng bata sa binti ko. Pero mas lalo yung humigpit. Bitawan mo nga kung bata ka. Hindi ako yung daddy mo. Ikaw yung daddy ko. Ikaw yung nasa picture na nasa cabinet ni mommy. Picture mo po palagi ang sinusuntok niya kapag naiinis siya. Nakangusong sagot nito. Mami niya. Bata, hindi akong daddy mo, okay? Siguro modus mo ito, no? Sino nag-utos sa'yo, ha? Tanong ko sa kanya. Sigurado talaga akong wala akong naging anak. Safe ako palagi sa paggawa ng milagro dahil ayoko ng responsibilidad. Ikaw nga po kasi. Umira pa ito sa akin. Drake, I didn't know na ganito ka ka-jerk. Diyan ka na nga. Hindi ako pumapatos sa may pamilya na. Tinalikuran ako ng babaeng kasama ko at dumiretso ulit sa loob ng bar. Napabugan naman ako ng malalim na hininga bago puwersahang ilayo sa akin yung batang babae. Umuwi ka na sa inyo dahil wala kang mapapala sa akin. Kumuha ako ng 1,000 ibinigay sa bata. Oo yan, yun na yan. Huwag ka nang babalik ditong bata ka ha. You don't love me? Nangingilid ang luha nito kaya't natigilan ako. Masaya po ako kasi nahanap kita tapos ayaw mo naman pala sa akin. Bigla itong umiyak kaya't hindi ko na alam ang gagawin ko. Para din namang tinusok ang puso ko habang nakatingin sa kanya. Hey, stop crying. Marahan kong sambit. Hindi mo ako mahal eh. Mas lalong lumakas ang kanyang iyak. Lalapitan ko sana siya para buhatin pero may tumulak sa akin. Nakaramdam naman ako ng inis sa babaeng nagtulak sa akin. Daisy! Nalingat lang ako saglit tapos nawala ka na. Hindi ba't sinabi ko doon ka lang? Sabi niya sa batang babae. Nakita ko po kasi si Daddy. Itinuro ako ng batang babae kaya't napalingon sa akin ang babaeng tumulak sa akin. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ko. Medyo pamilyar ang itsura niya pero hindi ko siya matandaan.
She's a little bit chubby, but she's beautiful and sexy. Ikaw? Gulat na sambit nito bago ko itinuro. Ako? Itinuro kong sarili ko. Teka, sino ka ba? Anak mo ba yung batang yan? Tinatawag niya akong daddy eh. Napatawa naman ito ng pagak. Tinatanong mo kung sino ko? Ganyan ka na ba kawalang hiya para kalimutan akong lalaki ka? Alam mo bang gusto kong basagin yung mukha mo? What? Sino ka ba? I don't even know you. Inis kong sambit. But she's really familiar. Alam kong nakita ko na siya somewhere. Daddy, siya si Mommy. Sabi ng batang babae. Siya yung asawa mo po. Asawa? Wala akong asawa, no? Wala naman talaga akong asawa. Ayokong magkaroon ng girlfriend eh. Ha? Pero sabi nila kapag may anak, mag-asawa na po. Ngumuso pa itong bata. Aha! Siguro scammer kayong dalawa. Natigilan ako nang sampalin ako nitong babae. What the? Why did you slap me? Dahil walang hiya ka. Binuhat nitong anak niya. Nakakairita na ikaw ang ama ng anak ko. Buisit kang babaero kang feeling pogi. Ama ng anak mo? Hindi nga kita kilala eh. Dahil babaero ka nga. Ilan na nga bang ikamamot na kalimutan mo kung hayop ka? Hindi ako babaero. Baka matigo ka na niyan sa pagtatanggi mo. Ngumisi ito. Nakakasuka kang lalaki ka. Diyan ka na. Hindi ka na namin guguluhin ng anak mo kaya tuwag ka nang matakot. Pagkatapos niyang sambitin yun ay bigla siyang tumalikod at padabog na umalis. Napasimangot naman ako't napasipa sa batong nasa lapag. Kaso kung minamalas ka nga naman, tumama yun sa kotse ko't nagkagasgas. Ang lakas ng loob niyang sampalin ako't pagsalitaan ng masama. Inis akong napatawa at napasuntok naman sa ere. Tumigil lang ako nang may dumating na mga tao. Nakatingin ang mga ito sa akin kaya't napatikim na lang ako't napakuyom ng kamao. Lintik lang talagang walang ganti. Hahanapin kong babaeng yun at babawian ng mas matindi pa. Maghintay lang siya. Alice point of view. Walang hiya talagang lalaking yun. Nakakasuka. Nagkakandara pa ako sa kanya noon. Bakit ba kasi madalas mainlove ang mga bababait na kagaya ko sa kagaya niyang babaero? Mami, kailan ko ulit makikita si Daddy? Nakangusong tanong ni Daisy. Bigla tuloy akong nalungkot para sa anak ko. Gustong gusto niya kasing makita si Drake, kaso ganun pang nangyari. Hahanap na lang ako ng bagong daddy mo ha, yung mas gwapo sa kanya at yung aalagaan ka talaga. Nakangiting sabi ko sa kanya. Umiling naman to. Mami, siya lang ang gusto ko pong daddy. Ayoko sa iba kasi hindi sila magiging mabait sa akin. Daisy, maghahanap naman si Mami nung mamahalin ka. Maghahanap ako nung matino't hindi ka pagkakamalang scammer. Sambit ko. Ayaw po. Kausapin mo na lang po si Daddy para maging okay kayo at magkaroon na ako ng kapatid. Ay, mukhang hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo dahil ayoko na sa daddy mo. Ayoko na talaga sa lalaking babaero na yon. Hate ko siya so much. Dapat love mo si Daddy. Pareho kaya kaming mukha ni Daddy. Kapag hindi mo siya love, hindi mo rin ako love. Magaling talagang sa katwiran tong batang to. Magkaiba naman kasi kayo ng daddy mo. Napahinga ako ng malalim. O siya, tama na munang tungkol sa daddy mo. Tara na't baka malate ka pa sa school mo. 5 years old na si Daisy at kasulukuyan siyang nag-aaral sa isang daycare center, kung saan din ako nagtatrabaho bilang janitor. Lumabas kami ni Daisy ng bahay at nagsimulang maglakad. Ikalawang kanto lang naman yung school kaya't malapit lang kahit lakarin. Ikaw ba si Alice Perez? Bahagya akong napaigdat dahil sa pagsulpot ng 3 lalaki sa aking harapan. Ang laki ng katawan nila, para silang mga bouncer sa bar. Siguradong bali ang leeg ko kapag sinakal nila ako. Bakit? Tanong ko. Sumama kayo sa amin. Sagot ng isang kalbo. Bago pa man ako makapagreklamo, nahawakan na nila kami ni Daisy at ipinasok sa isang sasakyan. Todo ang pagwawala ko pero itong anak ko, masyadong chill.
Sino ba kayo? Bakit niyo ba kami kinuha? Galit kong tanong. Ano? May utang din ba sa inyo yung tito kong abnormal? Kung oo, hindi ko na cargo yun ha. Mami, baka pinapakuha tayo ni Daddy. Banat ni Daisy at bumungis-ngis pa talaga. Asa ka namang ipapakuha tayo ng daddy mo? Pinagkamalan nga kaming scammer tapos ipapakuha niya pa kami. Maya-maya nga lang ay huminto ang sasakyan sa isang malaking bahay. Ipinasok ng driver ang kotse sa bakuran. Kahit medyo takot, nagawa ko pa ring mamangha sa ganda ng bahay. Medyo pamilyar din ang disenyo ng bahay pero sigurado kung ngayon lang ako nakapunta rito. Pinababa kami ng Powerpuff Girls na kalbo. Powerpuff kasi 3 sila. Daddy! Halos mapanganga ko dahil si Drake ang bumungad sa amin na makapasok kami sa loob ng malaking bahay. Kayo, aray! Napasapo ito sa ulo niya na tila may iniindang sakit. Anong ginagawa mo ritong kumag ka ha? At anong kailangan mo sa amin ng anak ko? Inis kong tanong. Aba, ano bang malay ko? May kung sino lang din ang kumidnap sa akin. Inis nitong tanong. Yehey! Sabi ko na nga ba't ikaw ang makikita namin dito eh? Masayang sabi ni Daisy at agad sumampa sa kandungan ni Drake. Daddy, namiss po kita. Huwag na pong mainit ang ulo sa amin ni Mami ha. Magiging kamukha mo po si Mang Tisoy, bahala ka. And who the hell is Mang Tisoy? Nakasimangot na tanong ni Drake. Bigla siyang tinampal ni Daisy sa bibig. Gulat naman ang tukmol. Daddy, that's bad po. Huwag magmumura kasi hindi po siya good sa environment. Pangangaral ni Daisy sa ama. Tiklop naman si Drake. Sorry. Tingnan mo, dinaig ka pa ng bata sa ugali mo. Kung bakit ba naman kasi sa babaero pa ako napunta. At umirap pa ako sa kawalan. Parang luging-lugi ka pa. Isa pa, ni hindi nga kita maalala. Siyempre, sa dami ba naman ng nabiktima mo? Kay ganda niyong pagmasdan. Nawala ang atensyon namin sa isa't isa nang bumaba mula sa hagdan ng isang ginang na sobrang ganda at sobrang kinis. Ang totoo parang mas bata pa siyang tingnan kaysa sa akin. La, ano na naman to? Pigil ang inis na tanong ni Drake sa ginang. Pinakatitigan ko ang ginang at medyo nabigla ako nang makilala siya. Doña Donalyn! Nakangiting bati ko sa kanya. Siya ang lola ni Drake na sobrang mabait. Bakit ko siya kilala? Ganito kasi yan. Dating katulong si nanay sa pamilya ni Drake. Tapos ako yung pumalit nang mamatay siya. Syempre kailangan kong buhayin ang sarili ko noon. Lalo pat hindi ko kilala ang tatay ko. Pinag-aral din nila ako habang nagtatrabaho ako. Kaso huminto rin ako dahil sa problema ko sa tito ko. Kapatid ni nanay. Sa sobrang daming may galit sa kanya, nadadamay na ako't napapahamak. Kaya't nanatili na lang ako sa bahay nila Doña Donalyn. Tapos, doon umiksen na si Drake. Alam ko naman na playboy siya pero nagustuhan ko pa rin siya. Hanggang sa mag-birthday siya at magkaroon ng party. Doon na naisuko ang bataan dahil sa kalasingan. Nagbunga siya ng isang sanggol pero dahil sa ugali ni Drake, pinili ko na lang na lumayo at taguan siya ng anak. Masaya kong makita ka ulit, Alice. Nakangiting sabi ng matandang babae bago hawakan ng kamay ko. Mas lalo kang gumanda. Mas lalo kayong naging bagay nitong apo ko. Alam kasi niya noon na crush ko si Drake. Siya pang ang nangaasar sa amin kaso wala namang pakialam yung isa. Hindi ko nahutay pang apo nyo. Diretsyang sabi ko. Hindi naman ito napansin ang sinabi ko at binalingan lamang si Daisy. Agad niya itong nilapitan at binuhat. Hello baby girl, ako ang Lola Donalyn mo. Alam mo, kamukha mo si daddy mo. Nakangiting sabi nito kay Daisy. Opo, kaya po magandang itsura ko kasi gwapo ang daddy ko. Masayang sabi ni Daisy. Ang cute-cute siguro kapag nagkaroon ka ng kapatid, ano? Gusto mo ba yun? Tumango naman ang maligalig si Daisy. Dahil dyan, ipakakasal ni Lola ang daddy at mami mo. Ho? What? Halos magkasabay naming sambit ni Drake. Abay ayokong maikasal sa kagaya niyang babaero. Kung noon gusto ko yun, ayoko na ngayon. Mas gusto ko na lang sigurong tumandang mag-isa sa ngayon.
Lola, hindi nga tayo sigurado kung anak ko yan eh. At saka ayoko pang ikasal ako. Gusto ko lang i-enjoy lang ang buhay na meron ako. At sa tingin mo ba gusto ko rin ikasal sa'yo? Isa pa, hindi mo ako katulad na kung kani-kaninong babaeng nagpapaano. Matino akong babae. Singhal ko sa kanya. Gusto ko siyang hampasin sa ulo sa sobrang gigil ko. Ayaw niyong magpakasal? Ibig sabihin po hindi niyo ako mahal? Malungkot na tanong ni Daisy kaya sa kanya kami napabaling. Ayan, mukhang gagamitan niya kami ng iyak techniques niya. Daisy, wag mong gawin yan. Alam mong mahal na mahal kita. Pero ayaw mong pakasalan si Daddy. Gusto ko ang pakasalan mo po siya eh. Sagot nito. Daisy, hindi naman ganun basta-basta yun. May malalim na dahilan si Mommy Ket hindi ko pwedeng pakasalan si Daddy mo. Hindi ko naman pwedeng ipangalandakan sa anak ko na babaero ang daddy niya. Siguradong mas lalo siyang magdadamdam at hindi pa rin naman niya yun maiintindihan. Hindi na sumagot si Daisy at mas lalo lamang umiyak. Nakasimangot ko namang nilingon si Drake. Tulungan mo kaya akong magpaliwanag sa kanya para maintindihan niya. Hindi yung nakatayo ka lang dyan. Pagsusungit ko sa kanya. Can you ask nicely? Hindi yung nanghihingi ka na ng pabor. Nagsusungit ka pang babae ka. Tugon niya. Ganyan ka rin naman sa akin noon ah. Nagreklamo ba ako? Hindi ko maalala yun, kaya wag mo nang ibalik yung nakaraan. Wag na kayong mag-away. Umiiyak na itong si Daisy oh. Sabat ni Lola Donalyn, kaya't natigilan kami ni Drake. Umuubo-ubo na rin si Daisy kaya't lumapit ako at hinaplos ang kanyang likuran. Hindi ko alam kung papaano siyang patatahanin. Mami! Pakasal na po kayo ni Daddy. May Father's Day event kami sa school. Malungkot ako kapag wala akong daddy na kasama. Umiiyak nitong sambit. Pwede naman na ako ang maging daddy mo. Okay, magpapakasal na kami ng mami mo. Otomatikong bumalik ang tingin ko kay Drake. Nanlalaki ang mga matang binigyan ko siya ng tingin. Anong magpapakasal tayo? Nababaliw ka na bang lalaki ka? Hindi biro ang kasal kahit wag na wag mo akong niloloko. Inis kong sabi sa kanya. Mukha ba akong nagbibiro? Magpapakasal talaga tayong dalawa. Kung talagang anak ko si Daisy, magpapakasal tayo. O baka naman nagsisinungaling ka lang kaya takot ka, ha? At ngumisi pang walang hiya. Hinahamon mo ba ako? Lumapit ako sa kanya at mariin siyang tiningnan. Papatulang ko yung kahibangan mo, Drake. Papatulang ko yan para lang hindi mo matawag na sinungaling ang anak ko. Nagtagisan pa kami ng tingin. Naputo lang yon nang biglang pumalakpak si Doña Donalyn. That's good to hear. Sakto at nasa labas na yung magkakasal sa inyo. Papapasukin ko na siya para matapos na to ha. I'm so excited. Ibinaba nito si Daisy at parang batang naglakad palabas ng bahay. Binalingan ko naman si Daisy at akmang lalapitan. Pero naunahan ako ni Drake. Kinuha niya ang anak ko at agad pinunasan ang mukha nito. Huwag ka nang umiyak, Pretty. Natatakot na si Daddy dahil baka may mangyari pa sa'yo. Malambing na sabi ni Drake sa bata. Tumango naman si Daisy. Hindi na po ako iiyak kasi ikakasal na kayo ni Mommy. Super happy ko na po ngayon. Thank you po, Daddy. I love you. Nakita ko naman kung papaano lumambot ang ekspresyon ni Drake. Pero hindi pa rin ako magpapadala doon dahil mapagpanggap siyang kumag siya. Thank you, Pretty. Daddy loves you too. Ngumiti si Daisy at sa akin naman bumaling. Mommy, thank you rin po kasi pumayag ka. I love you so much po palagi. Magpapakabait na po ako lalo. Anak, sana sa susunod intindihin mo rin si Mommy. Huwag mo nang gamitin yung iyak skills mo ha. Magwo-worry masyado si Mommy kapag hinika ka. Alalang sambit ko. Opo, Mommy. Sorry po. Maya-maya nga lang ay dumating na si Doña Donalyn kasama ang isang gwapong lalaki. Kaso seryoso lang ang mukha nito at mukhang masungit. Habang nagsasalita itong lalaking attorney pala at may dala ng marriage contract namin, nakatitig lang ako sa kanya. Ang gwapo kasi talaga. Ipapaalala ko lang, sa akin ka ikakasal at hindi dyan sa attorney namin. May pamilya na rin yan kaya't wala kang pag-asa sa kanya. Mahinang bulong sa akin ni Drake.
Medyo kinilabutan pa ako sa paglapit niya sa akin, kaya't napalayo ako ng bahagya. Oy, ano pakialam ko? Tinitingnan ko lang siya dahil gwapo siya. Hindi ko siya jojowain kahit manahimik ka riyan. Inirapan ko pa siya para dama niya lalo ang inis ko. Sungit-sungit mo, di ka naman maganda. Ikaw nga babaero hindi ka naman gwapo. Hindi na ito sumagot kaya't hindi ko na rin siya pinansin. Ilang saglit pa nga'y natapos nang dumada si Pogi. Pinapirma na rin kami at no choice na talaga ako. Nang maligal na mag-asawa na kami ni Drake, tuwang-tuwa si Lola Donalyn. Lola na raw ang itawag ko sa kanya. Picture kayong dalawa para sa frame. Nakangiting sabi ni Lola. Pilit naman akong ngumiti sa kamera. Akala ko kasi isang take lang pero pinaakbay pa sa akin si Drake. Oh, family picture naman. Sumali nga si Daisy sa picture namin. Medyo genuine na ang ngiti ko doon para sa anak ko. Yay! I love you so much po sa inyong dalawa. Masayang sabi ni Daisy bago kami yakapin ni Drake. Medyo nagkakalapit na kami ni Drake dahil sa paghila ni Daisy. Umanda ka sa honeymoon natin mamaya. Nakangising sabi ni Mokong. Anong honeymoon? Manigas ka riyan. Mahinang singhal ko sa kanya. Kanina pa naninigas. Isang malakas na hampas naman ang iginawad ko sa kanya. Ang lakas ng amats ng lintik. Nakakairita talaga. Tatakpan ko talaga siya ng unan sa mukha mamaya para matuluyan na siya. Drake's point of view. Hindi ko alam kung papaano maging isang asawa. Ilang araw na rin akong hindi makagimik dahil pinagagalitan ako ni Lola. Pero ngayong nasa Macau siya, gigimik ako. Wala siyang magagawa. Gigimik ako. Baka bukas ako umuwi. Sabi ko kay Alice nang makababa ako ng hagdan. Nakatingin to sa akin habang inaasikaso niya si Daisy. O edi gumimik ka kung gusto mo kahit hindi ka na umuwi pa eh. Sagot nito bago umirap. Yun nga ang gusto ko eh. Daddy, ayaw ko po ng ganon. Paano na kami ni Mami kapag hindi ka umuwi? Gumuso si Daisy. Hindi mo na ba ako mahal? Lalayas na lang po kami. Napatiklop naman ako kagad. Iba pala kapag babae ang panganay mo. Bigla ka nalang titiklop nang wala sa oras. Nagbibiro lang naman po si Daddy. Uuwi po ako agad. Nakangiting sabi ko. Lumapit naman to kagad sa akin at yumakap sa binti ko. Nag-angat to ng tingin bago ako bigyan ng isang magandang ngiti. Thank you, Daddy. I love you so much po. Gumiti naman ako at yumukod. Binigyan ko siya ng halik sa noo. Thank you rin po. I love you so much. Wala sa sariling dumako ang tingin ko kay Alice. Nakangiti naman to sa amin ni Daisy pero nang makita niyang nakatingin ako, mabilis niyang inalis ang ngiti sa kanyang labi. Umalis ka na kung aalis ka. Masungit nitong sabi. Napakasungit mo talaga. Paano kita lalambingin niyang kagaya ng paglalambing ko kay Daisy? Nakataas ang isang kilay kong tanong. Anong pakialam ko sa lambing mo? Nakaya ko nga mabuhay ng walang lambing eh. Tss. Umirap ako sa kanya at si Daisy naman ang binalingan. Daddy will go na. I love you anak ko. Okay po. Dapat bago mag 10 PM nakauwi ka na po ah. Ingat po. Ginulo ko ang kanyang buhok bago lumabas ng bahay. Dumiretso agad ako sa sasakyan ko at nag-drive patungo sa bar ko. 3:00 na ng hapon at kung 10 ako uuwi, hindi ako makakapag-enjoy. Siguro magdadahilan na lang ako kay Daisy at dadaanin ko na lang siya sa pasalubong. Hindi kasi talaga ako uuwi dahil kailangan ko magliwaliws. Nang makarating sa bar ko, agad akong binati ng lahat. OA pa ngang reaksyon ng iba. Animoy sa abroad ako nang galing. Long time no see ah. Nakangising sabi ni Adrian. He's with a circle of friends. Hindi ko sila gaanong kasundo dahil mayayabang sila at masyadong mapilit sa mga babae. Libre mo naman kami dyan dahil kababalik mo lang. Sabi naman ni Anton. Tumango ako. It's on the house. Nagsigawan naman sila at kaya't napailing na lamang ako. Hindi ko na sila pinansin pat dumiretso na lang sa office ko. Kailangan kong i-check yung mga sales report ko bago ako magsimulang magliwaliw. Aba mahirap na't baka inuutakan na ako ng mga tao sa paligid ko. Drake! Napatigil ako sa ginagawa ko ng pabarag na bumukas ang pinto. Iniluwal nito si Blake at Blaze. Kambal sila't mga pinsan ko. What's up? Nakangiting bati ko bago sila tanguan.
O kamusta ang buhay-buhay? Tanong ni Blake. Ang tagal mong nawala ah. Sabi naman ni Blaze. May mga nangyari lang sa buhay ko nitong mga nakaraang araw. Sagot ko. Mukhang nayari ka kay Lola kaya wala kang paramdam no? Ngumisi naman sa akin si Blaze. Siguro, gusto ka na niyang magkaroon ng asawa. Parang hindi mo namang kilala si Lola. Sigurado akong tinakot niya na naman si Drake. Sabi ni Blake. Wag muna nating pag-usapan si Lola. At baka bigla na naman siyang umuwi. Let's just enjoy here. Sagot ko na ang mga alak niyo. Nakangising sabi ko. Ano pang hinihintay mo? Simulan na natin dahil maraming chick sa labas. Hinila ko palabas ng kambal at hinayaan ko naman sila. Pinaupo agad nila ako sa paborito naming spot at agad nilapagan ng alak. Inom na! Sabi ni Blaze. Kukuhanin ko na sana ang alak pero natigilan ako nang biglang bumukas ang cellphone ko. At lumitaw ang pangalan ni Ali sa screen. Tumatawag siya sa akin. Oh! Who's that, Alice? Himala at may pinagbigyan ka ng number mo? Usisa ni Blake. Wala lang yan. Tugon ko bago patayin ang cellphone ko. Hindi ko pinansin yung tawag at uminom na lamang. Kaso kahit ano talagang deadma ko, hindi ko pa rin mapigilan. Sa huli nag-CR ako at agad sinagot ang tawag. What? Tanong ko. Daddy! Mabilis akong napangiti nang marinig ang boses ni Daisy. Sorry for calling you po. Nilalagnat kasi si Mommy eh. Ayaw niyang sabihin ko sa'yo kasi busy ka raw po. May sakit si Mommy mo? Pag-uulit ko. Opo, nainom ko po siya ng gamot tapos tulog siya ngayon. Okay, pauwi na ako. Tingnan mo lang mabuti si Mommy mo ha. Ibinaba ko ang tawag at umalis sa CR. Hindi naman sa pag-ano. Wala kasing kasama si Ali sa bahay. Day off ng isang maid namin kaya't dalawa lang sila ni Daisy doon. Bata rin si Daisy kaya siguradong hindi niya alam ang gagawin. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Blaze nang damputin ko ang jacket ko. Uuwi na, sagot ko. Hey, mamaya ka na umuwi. Hinawakan ako sa kamay ng isang babae. Tinabig ko naman yun na ikinagulat nila. Mukhang hindi nila inaasahan na gagawin ko ang bagay na yon. I need to go home. May sakit ang asawa ko at walang mag-aasikaso sa anak ko. Bago pa sila makapagsalita, umalis na ako ng bar. Dumiretso agad ako sa sasakyan ko at nag-drive. Bago dumiretso sa bahay, bumili muna ako ng sinigang na baboy sa isang restaurant. Mas maganda kasing soup ang kainin kapag may lagnat. Binilhan ko rin ng pasalubong si Daisy dahil nangako ako sa kanya. Daddy! Si Daisy agad ang nakita ko sa sala. Binitawan nito ang hawak niyang cellphone bago tumakbo palapit sa akin. Bahagya naman akong naupo para mapantayan siya. May pasalubong si Daddy sa'yo ha? Nakangiting sabi ko bago iabot sa kanya mga pagkaing dala ko. Thank you Daddy, I love you po. At humalik to sa pisngi ko. Nasaan si Mami mo ha? Malambing kong tanong. Nasa kwarto po, nagsisleep. Tumango naman ako bago umakyat at magtungo sa kwarto ni Daisy. Nakita ko siyang nakahiga sa kama at balot na balot ng kumot. Maingat akong naglakad palapit sa kanya at naupo sa paanan ng kama. Marahan kong hinaplos ang noo niya at mainit nga siya. Anong ginagawa mo rito? Bigla siyang napadilat ng mga mata na bahagya ko namang ikinagulat. Tumawag sa akin si Daisy, nilalagnat ka raw. Mahinang sambit ko. Kanina pa pala masamang pakiramdam mo, dapat sinabi mo. Eh di sana hindi na ako umalis. Mapipigilan ba nun ang pambababae at pagliliwaliw mo? Obvious naman kasi kung anong pipiliin mo. Ganun ba ka walang hiyang tingin mo sa akin? O bakit, hindi ba? Napasimangot naman ako at pinitik ang kanyang ulo. Aray! Inaano ka ba? Singhal nito sa akin. May sakit ka na pero grabe pa rin yung pagiging maldita mo. Nakasimangot kong saad bago tumayo. Magpahinga ka na dyan. Magluluto lang ako ng kanin at iinitin tong sabaw para makakain ka na. Sus! Lalasunin mo lang ako eh. Hindi ko na siya pinansin at lumabas na lang sa kwarto. Bumabakot na datnan ko ang madungis na si Daisy na mag-anang kumakain habang nanonood. Napatawa naman ako dahil sa mukha nitong puro chocolates. Sobrang dungis mo naman anak. Natatawang sabi ko bago siya lapitan. Daddy, masarap po itong chocolate na tinapay. Masayang sagot niya. Kumuha ko ng wipes at pinunasan ang mukha niya. Hindi rin pala masamang magkaroon ng anak o sariling pamilya. Alika sa kusina.
Paiinumin ka ni Daddy ng water. Hinawakan ko ang kamay niya bago kami magtungo sa kusina. Iniupo ko si Daisy sa island counter bago ko kumuha ng tubig para sa kanya. Thank you po, Daddy. Nakangiting sabi niya bago mapadighay. Napatawa naman ako at ibinaba na siya. Pinaupo ko muna siya sa upuan at saka ako nagsimulang magluto ng sinaing. Damn! What is this, Drake? Gulat akong napatingin sa nagsalita. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko nang makita si Blaze at Blake. Sinundan pala nila ako. Bakit may bata rito, Drake? Don't tell me. Bago niya pa maituloy ang sasabihin niya, binato ko agad siya ng basahan. Kung karamihan niyang nasa isip mo, wag mo na ituloy. Baka hindi ka na makalabas ng buhay rito. Banta ko kay Blaze. Magsasalita naman sana si Blake pero natigilan siya nang makita si Alice na kapapasok lang sa kusina. Mabilis ko namang nilapitan si Alice at inalalayang makaupo. Bakit tumayo ka? Tanong ko kay Alice. Nauuhaw ako. Masungit niyang sagot. Dapat tumawag ka na lang sa amin. Halata sa iyong nahihilo ka pa oh. Paano kung nahulog ka sa hagdan? Napairap ako bago siya kuhanan ng tubig. Dang! Anong meron? Bakit may babae at bata rito? Naguguluhang tanong ni Blake. She's my wife. Pagtukoy ko kay Alice na ikinagulat lalo nila. Nilapitan ko si Daisy at binuhat. And this is my daughter, Daisy. Sobrang OA lalo ng reaksyon nila. Akala mo mahihimatay sila o masasuffocate. Kailan pa? Gulat na tanong ni Blaze. Last week, sagot ko. Sunod-sunod namang napamura ang dalawa. Mabilis ko namang hinubad ang tsinelas ko at ibinalibag sa kanila. Mura kayo ng mura eh. Nakikita niyo namang may bata. Singhal ko sa kanila. Eh kahit sino namang mapapamura dahil sa revelasyon mo, sabi ni Blake. Napahinga na lang ako ng malalim. Eh ano bang ginagawa niyo rito? Iniwan ko kayo dun sa bara tapos magugulat ako nandito na kayo. Nag-aalala lang kami na baka napano ka na. Hindi ka naman kasi umaalis kagad sa bar. Ang weird din ang ikinikilos mo, sagot ni Blaze. Napailing na lamang ako bago balingan si Alice. Gusto mo nang bumalik sa kwarto mo? Tumango naman to. Ibinaba ko naman si Daisy bago siya lapitan at buhatin. Bahagya pa itong napasigaw dahil mukhang hindi niya inaasahan ang gagawin ko. Kaya kong maglakad. Reklamo nito. Kaya kitang buhatin. Huwag ka na magreklamo diyang maldita ka. Hindi ko na siya pinansin at naglakad na lang palabas ng kusina. Dumiretso agad ako sa kwarto niya at maingat siyang inilapag sa kama. Kapag may kailangan ka ulit, magsabi ka lang sa akin. Magpahinga ka ng maldita ka para mas may lakas ka pang awayin ako. Malambing kong sabi. Ang weird mong maging mabait. Ang galing mong umacting. This is not an acting. Eh ba't ginagawa mo to? Because you're my wife. Hindi man natin pareho gusto ang kasal na ito, responsibilidad pa rin kita. Kahit sa papel lang tayo kasal, asawa pa rin kita. Sige na, matulog ka na, Aling. Aling? Nanlaki ang mga mata nito. Paano mo nalaman yung palayaw kong nakakainis, ha? Ngumisi ako. Ayan yung tinatawag ko sa'yo noong una kitang kausapin. Nakalimutan mo na ba? Kaya nga nakakainis para sa akin ang palayaw na yun dahil ikaw ang nagbigay noon. Kalimutan mo na nga yun, baka tadyakan pa kita. Okay, bye Aling. Drake! Isang malakas na tawa na lamang ang pinawalan ko bago ako lumabas ng kwarto niya. I actually remembered her. Una ko pa lang siyang makita sa harapan ng barko. Kilala ko na siya. She's the woman who I can't forget. The woman who made me crazy 4 years ago. Ganda ng ngiti natin ah. Drake, mukhang mapuputol ng sumpa mo sa sarili mo ah. Mukhang handa ka na magkaroon ng pamilya. Nakangising sabi ni Blaze. Inirapan ko naman siya. Stop talking nonsense. Ayoko pa rin maputol ang pagiging bachelor ko. Ayan, mahilig mag-deny. Halata naman sa mga ngiti mong yan. Nakangising sabi naman ni Blake. Kapag ngumingiti ba, gusto na mag-asawa? Masyado kayong ibento. Pagsusungit ko sa kanila. Nagkatingin na naman ang dalawa at parang nag-uusap gamit ang mga mata nila. Mas lalo naman akong nainis kaya't dinamba ko sila't parehong kinurot sa mga tenga. Maisyo kayong dalawa, no? In denial ka kasing lalaki ka. Pala desisyon kayo masyado. Pero ayaw ko nga ba talaga? O in denial lang ako kasi natatakot ako na hindi ako maging mabuting asawa at ama.
Lalo pat hindi naman ako nakaranas ng pagmamahal galing sa aking ama. Alice point of view. Medyo nawiwirduhan na ako dito kay Drake. Nakakatakot na rin siya dahil nagiging mabait na siya sa akin. Hindi ko nga alam kung talagang nagbago na ba talaga siya o napoposes na siya. Mami! Napahinto ako sa pagwawalis dito sa garden ng school nila Daisy nang marinig ko ang boses niya. Anong itsura yan, Daisy? Bakit sobrang dungis mo naman? Pawis na pawis ka oh. Binitawan ko muna yung walis tingting bago siya lapitan. Mukhang napapasobra ka ng laro baka hikain ka niyan. Okay lang po ako, Mami. At ngumiti pa siya sa akin. Kahit ayaw ni Drake na magtrabaho pa ako sa school ni Daisy, nag-insist pa rin ako. Gusto ko rin kasing mabantayan si Daisy. Pinunasan ko ang pawis ni Daisy. Ngunit natigilan ako nang makita ang mga bakas ng kurot sa braso niya. Meron din siyang mga kagat. Na paano to? Kunot noong tanong ko. Umiwas to ng tingin. Wala lang po yan. Daisy, tumingin ka sa akin at sagutin mo ko ha. Pinaseryoso ko na ang boses ko kaya't napatingin din siya sa akin. Na paano yang nasa mga braso mo? May umaaway ba sa'yo? Nangingilid ang luha na dahan-dahan niyang itinango ang kanyang ulo. Niaaway ako ng iba kong classmates. Bawal akong umiyak at magsumbong kasi tatanggalin ka raw sa work mo. Mangiyak-ngiyak na sagot nito. Ano sabi ng teacher mo? Laro lang daw po yun. Huwag na raw po akong magsabi sa'yo. Napakuyam naman ako ng kamao. Hindi ko man lang napansin na ginaganito siya sa school. Kaya pala minsan madalas namumula mga braso niya. Halika, hindi papayag si Mami na ginaganyan ka. Gaganti tayo. Sabi ko bago siya hawakan sa kamay. Umalis kami sa garden at nagtungo sa classroom nila. At saktong nag-aayos na ng gamit ang mga classmates niya. Naandun na rin ang lahat ng magulang ng mga ito. Sino dyan, Daisy? Sino-sino ang mga nang-aaway sa'yo? Tanong ko. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Itinuro niya ang 3 batang lalaki at 3 batang babae. Palabas na ang mga ito kaya't humarang ako sa pintuan. Kailangan ko ho kayong makausap, sabi ko sa mga magulang ng mga bata. Binubuli ho ng mga anak ninyo ang anak ko. Hindi ko pwedeng palampasin to. What? Masyadong mabait ang anak ko para dyan. Malditang sabi nitong mukhang kabit ng politician. Hindi ho marunong magsinungaling ang anak ko. Kaya't mananatili tayo rito at mag-uusap-usap. Madiing sambit ko. Miss Perez, wag na ho kayong gumawa ng gulo. Ako na pong kakausap sa kanila. Sabat ng teacher ni Daisy. Masamang tingin naman ang ipinukol ko sa kanya. Isa ka pa. Ikaw ang guro, di ba? Pero wala ka man lang ginagawa. Ano? Takot kang hindi masuhulan ng mga to? Mabuti pa't tumigil ka na lang. Wala rin namang magagawa ang katulad mong janitress lang. Sabi naman ng babaeng putok ang nguso. Mas lalong puputok ang nguso niya kapag binira ko siya. Tumigil? Sinasaktan ng mga anak niyong sutil ang anak ko. Tapos gusto niyo manahimik na lang ako? Eh kung sampalin ko sila tigi-tigisa tapos sambihin kong manahimik na lang kayo, hindi ba kayo mapipikon? Galit kong sambit. Abat ang tapang mo ha? Nagsalita ang babaeng maganda pero mapuro lang utak. Aba baka hindi mo kilala ang asawa ko. Si Drake Valdez ang asawa ko. Gusto mo bang malagot sa kanya? Asawa niya daw si Drake Valdez? Napatawa naman ako ng malakas. Nakakatawa ang ilusyon niya. Papaanong magiging asawa siya ni Drake? Eh ako ang asawa niya. Bakit ka tumatawa ha? Totoo ang sinasabi ko. Ako ang asawa ni Drake. Inis na sambit nito. Nagsimula namang magbulungan ng lahat. Totoo palang chismis na kasal na siya. Kaya pala hindi na siya nagbabar. Grabe ang swerte talaga ni Jean ano? Kaya pala nakikita ko silang magkasama noon. Yan ang ilan sa mga bulungan ng mga nanay na utu-utu lang. Ha? Asawa ka ni Tito Drake? Ang pangit-pangit mo na yan. Nagsalita si Becca, ang best friend nitong si Daisy. Huwag kang ang sinungaling po. Si Tita Alice kayang asawa ni Tito Drake. Tama. Sang-ayon ni Beatrice, mama ni Becca. Hindi pwedeng ikaw ang asawa niya. Hindi rin naman pwedeng dalawa ang asawa niya. At talagang nagsanib puwersa pa kayong dalawang mahihirap kayo.
Para lang palabasin na sinungaling ako? Galit na sabi ni Jane. Makikita niyo kung sinong sinungaling sa atin. Kinuha nito ang cellphone niya at may tinawagan. Ilang sandali lamang ay may sumagot doon. Ni loudspeaker yun ang Gaga. Yes, Jane? King ina, si Drake nga. Drake, may humaharas sa amin ni Jacob sa school niya. We need you here. Paawang sabi nitong babae na ito. Okay, I'll be there. Wow lang ha. Sa inis ko, kinuha kong cellphone at tinawagan si Drake. Mabilis namang sumagot ang walang hiya. Nasaan ka? Ni-loudspeaker ko rin para marinig nila. Oh, why? May problema ba? Malambing na tanong nito. Pumunta ka sa school ni Daisy. Hinaharas yung anak mo rito. Actually, papunta na ako dyan kasi tumawag din si Jane. Pinatay ko na agad ang tawag dahil sa sobrang inis. See? Si Alice ang tunay na asawa. Mas malambing kasi sa kanya. Yung kay Jane halatang awa lang eh. Tumawa pa si Beatrice para lalong mainis si Jane. Magkakaalaman na talaga tayo mamaya. Mayabang na sabi ni Jane. Ilang minuto nga lang ay dumating si Drake. Hinawi agad ako ni Jane para salubungin ang asawa ko. Pero napatawa ko nang lagpasan siya ni Drake at dumiretso sa akin. Hey, what's wrong? Binabaan mo ko ng tawag. Alalang sabi nito. Napairap naman ako. Ayaw nilang maniwala na asawa kita. At alam mo bang binubuli si Daisy? Tingnan mong braso niya oh. Bumaling naman to kay Daisy. Pinantayan niya ang batang babae at sinuri ang braso nito. Nakita ko kung papaanong dumilim ang ekspresyon niya. Who the hell did this to my daughter? Galit ang boses nito kaya't napaigtad rin ako. Sila po. Tinuro ni Becca yung 6 na bata. Drake, away bata lang naman yan. Takot na saad ni Jane. Away bata? Nakikita mo ba yung ginawa nila sa anak ko? Galit na sagot sa kanya ni Drake. Ninong, nakikipag-asaran din po kasi siya. Shut up! Bulyaw nito kay Jacob kaya't napatahimik to. Humanda kayo. Sisiguraduhin kong mas malala ang balik nito sa inyo. Binuhat niya si Daisy at hinawakan ako sa kamay bago hilahin palabas. Ramdam na ramdam ko pa rin ang galit niya kaya't hindi ako makapagsalita. Baka kasi bigla niya akong sapakin. Huy, kumalma ka na. Mahinang sabi ko. 3 beses naman siyang huminga ng malalim bago unti-unting kumalma. Sorry for that. Mahinahong sabi nito. Promise gagantihan ko sila. Hindi ako papayag na hindi makakaganti. They hurt my princess. I will make them pay. Kahit si Jane? Sabi niya kaya asawa mo siya. Umiwas ako ng tingin at bahagyang napairap. What? I only have one wife, Alice, and that's you. Hindi ko na kailangang magdagdag ng asawa dahil sapat na sa akin ang malditang kagaya mo. Hindi ko alam kung bakit pero kinilig ako sa banat niya. Gusto ko nga siyang banatan dahil sa kilig eh. Para kang tanga. Wala sa sariling sambit ko't hinampas siya. Nakikilig si Mami. Sabat ni Daisy. Anong nakikilig ka dyan? Walang ganyan, Ket, behave ka na lang. Tugon ko sa kanya. Mabuti pa, kumain na lang tayo sa labas. Gusto ko kayong i-date na 2. Nakangiting sabi ni Drake. Baka makita tayo ng mga chicks mo niyan at magalit pa sa akin. Ikaw na lang ang babae sa buhay ko, Alice. Wala nang iba. Natuto na ba siyang magseryoso? Daddy, sama natin sila Becca. Gusto ko makalaro po si Becca eh. Nakangiting sabi ni Daisy. Game agad kami ni Becca. Biglang sumulpot si Beatrice na may ngiti sa labi. Bilisan nating umalis. Alikan at baka maabutan pa tayo ng mga sinampal ko. Sinampal mo? Takang tanong ko. Sinampal ni Mama yung mga nanay nung nang-away kay Daisy. Sabat ni Becca. Biglang ang natanaw ko yung mga magulang na galit at papalapit na sa amin. Nagmamadali tuloy kaming sumakay sa sasakyan ni Drake. Sira ulo ka, Beatrice. Siguradong magiging wanted ka na sa school niyan. Sambit ko. Ay, kung maaga ko lang nalaman ng pambubuli diyan kay Daisy, baka mas higit pa sa sampal ang ginawa ko. Eto naman kasing si Becca hindi rin nagsusumbong. Sagot nito. Isusuhulan na akong pagkain ni Daisy para hindi ako magsumbong. Tsaka ginagantihan ko naman sila para kay Daisy eh. Nilalagyan ko na maraming bato yung mga bag nila. Nakangising sagot ni Becca. Kakaiba talagang mag-inang to. Parehong sanggano.
Mabuting at hindi namanan ni Daisy ang pagiging ganun ko eh. Masyado kasing demure itong anak ko. At nang makarating nga sa mall, dumiretso kaming 5 sa isang Korean restaurant. Mukhang galante itong si Drake dahil libre niya talaga lahat ng gastos namin ngayon. Well, galante naman talaga siyang tao. Tito Drake, baka kilala mo papa ko. Nakita ko kasi sa picture kasama mo siya eh. Sabi ni Becca. Papa mo? Takang tanong ni Drake bago titigan si Becca. Wait, your face looks familiar. Si Niel bang papa mo? Wala akong kilalang Niel. Wag mo nalang pansinin tong si Becca. Sabat ni Beatrice. Kung hindi ako nagkakamali ay si Niel itong pinsan ni Drake. What a small world nga naman. Mukhang pareho pa kaming nagtago ng anak. Hindi na nga nagtanong pa si Drake dahil baka magalit si Beatrice. Pagkatapos nga naming kumain, dumiretso naman kami sa arcade. Hinayaan naming maglaro ang mga bata habang nakatambay kami sa gilid. Si Beatrice din ay nakikilaro na sa mga bata. Thank you pala sa pagtatanggol mo sa amin ni Daisy ah. Sobrang na-appreciate kita, Drake. Thank you rin sa libre mo ngayon. Nakangiting sabi ko. It's my duty as your husband. At hindi ako magsasawang ipagtanggol kayo ni Daisy. Walang pwedeng manakit sa inyong dalawa. Seryosong sabi niya. Naks, nagbabago ka na ha. Parang dati lang tinatanggi mo pa si Daisy at inis na inis ka pang kinasal sa akin. Sa datingan mo, parang gusto mo nang totohanin ang lahat at mahal mo na ako. Pagbibiro ko. Paano kung mahal na nga kita at gusto kong seryosohin ang lahat? Natigilan naman ako dahil sa sinabi niya. Handa mo ba akong bigyan ng chance para patunayan ang sarili ko? Handa ka bang sumugal sa babaerong kagaya ko? Hinintay kong bawiin niya ang sinabi niya o di kaya sabihin niyang biro lang ang lahat. Pero wala. Seryoso lamang siya habang nakatingin sa akin. Drake. I'm serious about it, Alice. Ngumiti ito bago haplusin ang pisngi ko. Pero kung hindi ka pa handa at may takot ka pa rin dyan sa puso mo, handa naman ako maghintay. Hihintayin kita kahit gaano pa katagal. Hindi ako mapapagod at patutunayan kong seryoso talaga ako. Tanging-tango na lamang na isagot ko dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Huwag mo nang isipin ang sinabi ko. Alika na rin sa mga bata at makisali tayong dalawa. Nakangiting sabi niya bago hawakan ang kamay ko. Kung susugal ako ulit, hindi ba ako masasaktan ulit? Sa ngayon titingnan ko muna kung seryoso nga ba talaga siya. Drake's point of view. Totoo pala nakakainin mo ang lahat ng sinabi mo kapag dumating na yung katapat mo. Tingnan mo ko. Biglang naging good boy at ready to settle down nang dumating sa buhay ko si Alice at Daisy. Sobrang dami kong pinagsisisihan na nagawa ko. Kabilang na ron ang pagiging malandikot babaero. Daddy! Napangiti ako nang sumalubong sa akin ang masigla kong anak na kalalabas lang ng classroom. Dahil sa nangyaring bullying sa kanya, nagdesisyon akong ilipat siya ng school. Mukhang maayos naman sa bago niyang school dahil palagi siyang masaya. How was your school, anak? Nakangiting tanong ko bago siya buhatin. Marami na po akong friends. Ang dami po naming nagawa at sobrang nag-enjoy po ako. Naghati-hati rin po kami ng mga friends ko sa baon ko. Masayang sagot niya kaya't napatango ako. Pero medyo sad po ako kasi hindi pa pumapasok si Becca. Miss ko na po siyang madaldal na siya eh. Papasok din si Becca sa susunod na linggo, kaya huwag ka nang malungkot. Sabi ko kaya't napatango siya. San tayo kakain po? Doon ulit kila mami? Tanong niya at tumango naman ako. Pinalipat ko na lang ng trabaho si Alice doon sa restaurant nila Blaze para hindi na siya gaanong mahirapan. Ayaw niya rin kasing tumigil sa trabaho dahil sanay na siya. Daddy, kailan pong uwi ni Lola? Sobrang namimiss ko na po siya eh. Tanong nito habang nasa biyahe na kami. Hindi ko rin po alam eh, pero sigurado po ako na sobrang lapit na ng uwi niya. Masayang sagot ko. Napatango naman siya at pakanta-kanta na lamang habang nakaupo. Masaya na sana kami ni Daisy. Pero ang sayang yun, nabalot ng isang trahedya. Namalayan ko na lamang kasi na tumaob ang sinasakyan namin ng anak ko. Hindi ko rin alam kung anong nangyari pero masaya ako dahil nayakap ko siya. Daisy, kalungkong anak kong walang malay. Hindi ako makagalaw at masakit ang buong katawan ko. Nabibingi ako at ramdam ko ang patigil-tigil na tibok ng puso ko. Ang huli ko na lamang naalala
ay ang mga taong tumatakbo palapit sa amin ni Daisy. Alice point of view. Tulala ako ngayon dito sa loob ng operating room. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ayoko ng ganito. Kanina pa rin ako umiiyak at kanina pa panay ang alo sa akin ni Lola. Balak naming i-surprise ang mag-ama sa pagdating niya. Pero isang tawag ang nagpagimbal ng mundo namin. Alice, magiging okay rin sila. Tumahan ka na't baka mapano ka. Sabi ni Lola. Lola, hindi ko kaya kapag nawala sila sa akin. Lola, ayoko po ng ganito. Umiiyak kong tugon. Hindi ko alam kung ano bang kasalanan namin para mangyari ito. Kung kailan masaya kami tsaka naman may nangyayaring hindi maganda. Sinasadya yata ito ng tadhana. Nabalik ako sa realidad nang bumukas ang pinto ng operating room at iniluwal ang isang babaeng doktor. Nakaalalay sa akin si Lola nang lumapit kami sa doktor. Doktora, kamusta pong mag-ama ko? Ligtas ng bata. Nagtamo siya ng ilang fractures sa katawan pero hindi naman malala. Natanggal na rin namin ang ilang bubog na bumaon sa katawan niya. Sagot nito kaya't nakahinga ako ng maluwag. Yung apo ko ho, kamusta ang apo ko? Tanong naman ni Lola. Hindi ho magandang lagay ni Mr. Valdez. Masyadong malakas ang impact sa kanya ng aksidente. Sa ngayon ho kailangan ho siyang ilagay sa ICU at i-monitor. Gusto rin ho namin kayong balaan dahil anumang oras maaari siyang mawala sa inyo. Sa sinagot nito, parehas kaming nanghina ni Lola Donalyn. Parehas kaming parang sinaksak ng paulit-ulit. Dahil sa sobrang panghihina namin ni Lola, sina Blake at Blaze na muna ang umasikaso sa mga bills. Inilipat na rin si Daisy sa kwarto niya kaya't doon muna kami ni Lola. Anak, hinawakan ko ang kamay niya. Sobrang mahal na mahal ka ni Mami Lumabang kayo ni Daddy mo ha. Hindi ko kakayanin kapag nawala kayo ng Daddy mo. Sabihan mo rin sa Daddy mo na lumaban ha. I love you anak ko. I love you. Halos isang linggo yata bago magising si Daisy ko. Nung unay mahina pa siya't umiiyak dahil sa sakit. Pero ngayon, masigla na siya't nakakatawa na. Sa tagal din ng panahong yon, hindi ko binalak na puntahan si Drake. Kasi hindi ko kaya. Alam kong babagsak ako kapag nakita ko siya sa ganung kalagayan. Mami, sana magising na po si Daddy. Sabi ni Daisy habang pinapakain ko siya. Sobrang miss ko na po si Daddy. Gigising din si Daddy mo kaya huwag kang mag-alala. Kapag nagising siya, gagawa na kami ng kapatid mo, ha? Nakangiting sabi ko. Talaga po? Yay! Natawa na lamang ako bago kurutin ang kanyang pisngi. Pagkatapos ko ang pakainin si Daisy, pinainom ko na siya ng gamot at agad naman siyang nakatulog. Dumating din agad si Lola at nakipagpalit sa akin para magbantay kay Daisy. Alice, puntahan mo na sana si Drake. Ilang beses na siyang nagpa-flatline. Baka kapag nakita kanya lumaban siya. Sabi ni Lola habang nagliligpit ako. Hindi naman ako nakasagot. Alice, alam kong mahirap pero alam kong kakayanin mo. Puntahan mo na siya kahit isang beses lang Palakasin mong loob niya. Napakagat naman ako sa pang-ibabang labi ko't dahan-dahang tumango. Nagtungo nga ako sa ICU. Bago pumasok sa loob, pinagsuot muna nila ako ng proper clothes. Dahil sensitive masyado ang lagay sa loob. Drake, kahit anong pigil ko, bumagsak agad ang mga luha ko nang malapitan ko siya. Sobra niya ng payat at wala na talaga siyang buhay kung titingnan. Drake, bakit ganyan ang itsura mo? Ang pangit mo na. Marahan kong hinawakan ng kamay niya at medyo malamig yon. Sabi mo maghihintay ka sa akin, pero parang akong naghihintay Gumising ka na Miss ka na namin ni Daisy. Alam mo bang palaging malungkot si Daisy? Tuwing titingnan ka niya kasama si Lola, umiiyak siya. Tapos ako rin, miss ka na wala akong masusungitan. Wala nang sumusuyo sa akin, Drake. Drake, wag naman ganito. Kung kailan naman mahal na rin kita, ganito pa ang mangyayari. Please, Drake. Huwag kang sumuko kasi ako hindi kita susukuan. Kahit sinasabi nilang walang pag-asa, alam kong lalaban ka. Malakas ka, Drake Malakas ka.
Sumubsob ako sa kama at doon umiyak ng umiyak habang hawak ang kanyang kamay. Drake, wag mo akong iwan. Mahal na mahal kita, Drake. Please lumabang ka para sa amin ni Daisy. Iyak lamang ako ng iyak doon. Natigilan lamang ako nang maramdaman ang paggalaw ng kamay ni Drake. Nag-angat ako ng tingin at nakita kong nakadila to. Alice. Drake! Drake! Mabilis kong pinindot ang buto na nasa ibabaw ng kama niya kung saan malalaman ng mga nurse at doktor na kailangan sila sa ICU. Drake! Papunta na mga doktor, Drake! Laban ka ha! Mahal kita, Drake! Mahal kita! Ngumiti ito ng maliit. Mahal. Iyon lamang at nawala na ulit siya ng malay. Sakto namang dumating ang mga doktor at pinalabas muna ako. Sa malaking glass wall ako pumwesto at tinitingnan ng mga doktor na asikasuhin si Drake. Umiiyak na napangiti na lamang ako at napahawak sa glass wall. Alam kong lalabang ka. Takot kang magkaroon ako ng bago di ba? Napatawa na lamang ako at napailing-iling. Sana magtuloy-tuloy na ang pagkakaroon niya ng malay. Sana tuluyan na siyang bumalik sa amin ni Daisy. Drake's point of view. Sobrang laking pasasalamat ko sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para bumawi sa mag-ina ko. Hindi ko akalaing mabubuhay pa talaga ako. Nakita ko na nga si Lolo Sasama na nga ako sa kanya kaso binatukan niya ako at pinabalik. Daddy, payat-payat mo pa rin. Nakangiwing sabi ni Daisy habang nakatingin sa akin. Daisy, hintayin mong makabawi si daddy mo ha. Siguradong mas lalo akong mamahalin ni mami mo. Nakangising banat ko. Manahimik ka dyan at baka dibdiban kita. Banta sa akin ni Sungit. Napatawa naman ako bago yumakap sa bewang niya. Ang sungit-sungit naman ng misis ko na naman. Sorry na po. Ay, doon na nga ako kay Lola kasi maglalambingan na naman kayo. Tumayo si Daisy at lumabas ng kwarto. Nakalabas na ako sa ospital pero hindi pa rin ako pwedeng magkikilos dahil mahina pang katawan ko. Bukod doon, may personal na doktor pa rin na tumitingin sa akin. Ang nangyari namang aksidente sa akin ay sinadya. Pakanayo ni Jane dahil pinabagsak ko sila. Ang ending, nakulong ang bruhat na babaliw na doon. Love ko, thank you sa pag-aalaga sa akin ha. Hayaan mo kapag gumaling ako babawi ako sa inyo ni Daisy. Kayo naman ang pasasiyahin ko at aalagaan. Malambing kong sambit. Drake, hindi naman mahalaga yung pagbawi mo Ang mahalaga ngayon gumaling ka na para magawa mo na mga gusto mo. Mas mahalaga ngayon ang tuluyan mong paggaling, okay? Tugon niya. Tumango naman ako bago sumubsob sa balikat niya. Basta, babawi ako sa inyo ni Daisy. Tapos pakakasalan ulit kita at gagawa tayo ng mga kapatid ni Daisy. Unahin mo muna nga yung paggaling mo bago mo sabihin yan. Sa itsura mo ngayon, halatang hindi mo kayang makabuo ng isang bata Nakangising sabi niya. Aba, wag mo kong hamunin Alice. Kahit ganitong itsura ko, kaya kitang bigyan ng kambal. Mayabang kong anya. Napailing-iling naman siya at hinaplos na lamang ang aking buhok. Dahil sa sarap ng paghaplos niya, hindi ko na malayang nakatulog na ako. Nang magising ako, wala na si Alice sa tabi ko. Sumakay ako sa wheelchair ko at lumabas ng kwarto. Dahil hindi pa ako makalakad, sa baba muna ako nagkakwarto ngayon. Oy, Pilay! Pilantod na babaero! Napasimangot ako nang bumungad sa akin ng kambal kong pinsan. Mukhang siyang-siya sila na makita ako sa kalagayan ko. Ang payat mo! Sabi naman ni Neil, pinsan ko rin. Kapag hinampas kita parang mababali ka na. Sabi ni Blaze. Bro, ang pangit mo na. Tumatawang sabi naman ni Blake. Sinamaan ko naman sila ng tingin. Kung ihampas ko sa inyo tong wheelchair ko ha? Nagtawanan silang tatlo. Sana mabulunan sila ng sarili nilang laway at matuluyan na. Halika nga ritong Pilay kat sobrang miss ka na namin. Sabi ni Neil at lumapit sa akin. Bigla silang pumuwesto na hugis at silok. Kaya't kinabahan ako. At napamura na lamang ako na parang bolang pinagpasapasahan nila ako. Stop! What the... Saway ko pero ang mga walang ya sige lang sa ginagawa. Hoy! Ano ginagawa nyo? Napatigil sila nang dumating si Alice at sigawan sila. Mahal ko, pinaglalaruan nila ako. Parang batang sumbong ko.
Mas lalo namang sumama ang tingin niya sa tatlong lalaking napatahimik. Nilapitan ako ni Alice at hinawakan ng wheelchair. Nasisiraan na ba kayo ng bait? Kung gusto niya rin mag-wheelchair, halika't babalian ko kayo ng buto. Mga walang magawang matino. Galit na sabi ni Alice. Sige na, dalhin mo na yang si Drake sa kusina at tatamaan lang sa akin tong tatlo. Sabi ni Lola. Hindi ko napansing nakasunod siya kay Alice. Itinulak naman ni Alice ang wheelchair ko patungo sa kusina. Isang mapang-asar na ngisi naman ang ibinigay ko sa tatlo. Talo sila dahil sa dalawang kakampi ko. Sira ulo talaga yung mga pinsan mo. Sabi ni Alice bago napailing. Gaganunin ko rin talaga kapag napilay sila. Sagot ko. Pare-pareho kayong may mga saltik. Iba pala talaga ang mga Valdez cousins. Huh? Wala akong saltik. Ako kayang pinakamatino sa aming magpipinsan. Oo na lang, Drake. Napanguso na lamang ako at hindi na sumagot. Talo rin naman talaga ako sa kanya. Daddy, kain ikaw marami Tapos iinom kang gamot para gumaling ka na. Malambing na sabi ni Daisy pagkatapos niya akong lagyan ng kanin sa plato. Opo, kakain ng marami si Daddy para gumaling ka agad at mabuhat na ulit kita. Nakangiting sagot ko. Opo, tapos gagawa po kayo ni Mami ng kapatid ko. Masiglang tumango naman ako bago lingunin si Alice. Inirapan naman ako nito kaya't napatawa na lamang ako. Pinauna na kaming kumain ni Lola dahil hindi pa raw siya tapos sa tatlo. Nang matapos kami, dumiretso kami sa sala. Natawa ako nang makita ang tatlong ugok na nakaluhod sa asin at may hawak pang mga libro. Napapala ng mga siraulo. Tumatawang sabi ko. Isusumbong kita kay Beatrice. Parang batang sabi sa akin ni Neil. Dumila lang ako sa kanila kaya lalo siyang naasar. Dinala na nga ako ni Alice sa kwarto at pinainom ng gamot. Nagsimula na rin siyang linisan ako para makapagpalit ng damit. Kaya mo na siguro maglinis ng mag-isa? Nakakahiya naman kasi at baka tigasan ka pa. Sabi niya. Uy, di hilutin mo. Nakangising sabi ko kaya't kinurot niya ako. Aray, joke lang naman po Magpagaling ka muna para patulang ko yung trip mo. Ang hirap naman kasing patulan ka ng ganyan at baka hapuin ka. Sabi niya bago lumabas ng banyo. Nakangusong nilinis ko naman ang sarili ko. Parang gusto kong uminom ng 1,000 vitamins para lang gumaling na kagad. Nang matapos ako, lumabas ako ng banyo sakay ng wheelchair ko. Nakita ko si Alice sa kama na nagbabasa. Nang makita niya ako, lumapit siya sa akin at inalalayan akong sumampa sa kama. Nasaan si Daisy? Tanong ko sa kanya. Inuuto si Lola para patawarin ang mga tito niya. Naaawa na kasi siya. Sagot nito kaya't napatango ako. Naalala kong may ibibigay ako sa kanya kaya't kinuha ko yun sa drawer na nasa tabi ko. Isa yung pulang box na naglalaman ng isang magandang singsing. Ano yan? Tanong niya. Nakangiting inabot ko yun sa kanya. Para sa'yo. Binuksan niya yun at napangiti ako nang makita kung papaano siyang ngumiti at masiyahan. A wedding ring for you, Alice. Nakaukit dyan sa gilid ang initials natin. At kung kailan tayo ikinasal, pinagawa ko yan for you. Nakangiting sabi ko. Sobrang ganda naman ito, Drake. Maraming salamat. Nakangiting sabi niya. Kinuha kong singsing sa kanya at ako na mismong nagsuot nun sa daliri niya. Mahal na mahal kita, Alice. At sobrang saya ko na sa'yo ko ikinasal. Thank you for changing me. Thank you for all the love you have given me. Mahal din kita, Drake. Masaya ako dahil ikaw ang asawa ko at wala na akong pagsisisi doon. Akmang magtatagpo ang labi namin pero natigilan kami nang may bulilit na bigla na lamang pumagitna sa amin. At mahal ko po kayong dalawa po. Masayang sabi ni Daisy na ikinatawa na lamang naming dalawa. Alice point of view. Sino nga bang mag-aakala na mapapaamo ko ang isang notorious na babaerong Drake Valdez ang pangalan? Grabe, ang laki ng ipinagbago ni Drake. Natutuhan na niya lahat ng pagkakamali niya. Sa isang iglap, nawala yung Drake na kinaiinisan ko at sinusumpa ko. Good morning, mahal ko. Speaking of the handsome husband of mine. How was your sleep, mahal ko? At talagang tinanong mo pa ako tungkol dyan, ha? Tinaasan ko siya ng isang kilay. Sino kaya itong hindi ako tinantan hanggang sa magmadaling araw na? Parang batang ngumiti lang siya sa akin.
Kain ka na po ng breakfast. Tapos na ako maglabat maglinis ng bahay kahit wala ka nang iintindihin. Naihatid ko na rin po sa school yung mga bata. Ang sipag naman talaga ng hobby ko. Pakis nga. Gumuso ako't agad naman ako nitong binigyan ng halik. Sige na po, kain ka na dun sa kusina at ayusin ko lang ang kwarto natin. Nakangiting sabi niya. Thank you mahal ko, I love you. I love you too mahal ko. Nagtungo na ito sa kwarto namin kaya't dumiretso na ako sa kusina. Mas lalong lumawak ang ngiti ko nang makitang nakahaing pagkain. Grabe, minsan iniisip ko kung deserve ko ba talaga si Drake. Sobra talaga siyang nagbago para sa amin. Nagsimula akong kumain ng magana. Kailangan ko talagang kumain ng marami lalo pat daladala ko ang bunso namin ni Drake. Yes, buntis ulit ako sa pang-apat na anak namin ni Drake. 3 months pa lang kaya carry pa ang bembangan. Charot lang. Ang mga anak namin ni Drake ay puro babae. Kaya tiklop na tiklop talaga siya. Hoping na talagang maging lalaki na itong bunso namin. Sakto ang matapos akong kumain ay natapos na rin si Drake. Nilapitan ko kagad siya at minasahe sa balikat. Sobrang spoiled man na kami ng mga bata. Kapag wala kang work, naka-duty ka naman sa amin. Sobrang hardworking mong husband at daddy. Sabi ko, hayaan mo na akong ispoil kayo. Gustong gusto ko rin namang inaasikaso kayo ng mga bata. Nakangiting anya. Dahil dyan, kailangan mong sumama sa boys banding yung magpipinsan. Mag-enjoy ka naman at wag puro kaming inaalala mo. Mahal ko, buntis ka po kaya gusto kong dito lang ako sa bahay. Drake, lumapit ako sa harapan niya at naupo sa isa niyang hita. Mag-enjoy ka rin naman kahit konti. Ganito na lang, dito na lang kayo magsaya ng mga pinsan mo. Magluluto ako ng ihaw-ihaw para sa inyo. Nag-isip pa siya pero sa huling ay pumayag na rin siya. Tinawagan niya mga pinsan niya para sa bahay nilang ituloy ang boys bonding nila mamayang gabi. Wala nga kaming ginawa ni Drake sa bahay kung hindi ang maglambingan, kumain at matulog. Siya rin ang nagsusundo sa mga bata na sobrang hyper kaagad. Mami, bakit nag-iihaw ka po? May handaan? Usisa ni Eva, pangalawa ko at 6 years old. Pupunta sila ninong nyo, sagot ko. Yes, paldo na naman! Sabi ni Darlene, ang pangatlo. 4 years old pa lang pero mukhang pera na. Manang-mana sa akin. Anong paldo ka riyan? Tantanan mo muna yung mga ninong mo ha. Tugon ko sa kanya. Walang ibang ginawa mga bata kung hindi ang makipagchismisan sa akin at umumit sa mga niluluto ko. Natigil lang sila nang mabusog na sila. Dumating na rin ang mga pinsan ni Drake kaya't hinayaan ko muna sila sa pool area. Enjoy lang kayo dyan. Nakangiting sabi ko nang mailapag yung mga pagkain. Salamat. Nakangiting sabi ni Blake. Pumwesto ako doon kung nasaan ang mga asawa nila. Nakatingin lang kami sa mga asawa namin na kanya-kanyang inom. Tingnan mo nga naman ang mga babaero. Nagkakasundo ngayon sa pagiging matino. Himala ano? Sabi ni Beatrice at napatawa na lamang. Iba talaga ang alindog ng mga Amazon ng babae. Sabi naman ni Grace, ang asawa ni Blake. Mas lalong natiklop dahil puro mga babae ang panganay. Sabi naman ni Hope, ang asawa ni Blaze. Napatawa na lamang ako at nagsimulang kumain. Patingin-tingin din dito si Drake kaya't nginingitian ko siya. Ilang sandali lamang ay lumapit sa kanila ang mga babaeng anak nila na pare-parehong may daladalang gatas at mga bote. Napatawa na lamang kaming mga asawa nila nang magsimulang magtimpla ng gatas sa mga ito habang nag-uusap-usap. Mas lalo yata ako nahuhulog sa asawa ko, sabi ni Beatrice. Yan na ba yung drink responsibly nila? Komento naman ni Grace. Tumayo nga muna ako saglit para kumuha ng maiinom. Pabalik na ako pero biglang pumasok si Drake. Ngumiti naman ako at hinalikan siya. I love you, Pogi. I love you too, mahal ko. Kung may susunod mang buhay, hihilingin ko pa rin na si Drake ang mapunta sa buhay ko. Hindi man maganda ang simula namin, masaya pa rin ako dahil nagbago siya ng tuluyan at bumawi ng buong puso. Oh, alam nyo na ha, kapag babaero, kayang magbago. Pero kapag ayaw, puputulan nyo ng kinabukasan. Wakas.